Hindi pa rin natatanggal sa kalsada ang ilang sasakyang nasangkot sa aksidente kagabi sa Dinalupihan, Bataan. May mga namatay at mahigit 20 ang sugatan sa aksidenteng yan. Alamin na natin ang update kay James Agustin, live mula sa Dinalupihan, Bataan. James, kumusta naman yung mga sugatan? Maris, yung ilan sa mga sugatan ay nakalabas na ng ospital habang may iba naman na ginagamot pa doon. At nandito nga tayo ngayon sa bahagi ng kalsada kung saan nangyari yung malagim na aksidente kagabi dito sa Dinalupihan, Bataan, kung saan 3 ang kumpirmadong patay habang 26 naman ang sugatan. Agad na nirespondihan ng mga rescuer ang mga sugatan matapos araruhin ng pampasaherong bus ang ilang sasakyan sa Jose Abad Santos Avenue, Barangay Bangal, Dinalupihan, Bataan, pasado alas 7 kagabi. Kaliwat kanan ng mga responding ambulansya. Ayon sa mga taga-barangay, karamihan sa mga sugatan ay sakay ng jeepney. Meron mga sugatan sa loob ng pampasaherong jeepney at meron na din pong mga nailabas ang ating rescuer. Meron pong nakaipit at itong huling-huling nakuha. Pero karamihan po sa kanila hindi naman po nakaipit, kundi nagsapin-sapin sila doon sa loob ng pampasaherong jeep bago po sila pinagkukuha. Ayon sa Bataan Police Provincial Office, 3 ang patay habang 26 ang sugatan. Sa inisyal na imbestigasyon, galing sa Pampanga ang pampasaherong bus at patungong Olongapo. Una nitong nabangga ang isang motorsiklo, 2 tricycle at isang L300 van, bago masalpok ang kasalubong na jeep na galing namang Olongapo at patungong Bataan. Sa lakas ng impact, tumagilid ang jeepney. Matapos mabangga yung jeep dito sa gitna ng kalsada ay dumiretso itong pampasaherong bus dito naman sa gilid ng kalsada pababa at nasalpok itong poste ng ilaw bago dumiretso dito sa tindahan at naapektuhan yung mismong bubong ng establishmento. Nasa kusodiya na ng pulisya ang 54 anyos sa bus driver. Git niya nawalan siya ng preno. Pinipreno ko nga po nawalan ng hangin, ayaw lang bunto. Tapos po? May sinusundan ako. Hindi ko lang matanda kung truck o ano. Pinilit kong in-overtake. Isipin ko, wala akong kasalubong. Kaya ganyan kong in-overtake yung sasakyan. Iniisip ko nga po, wala akong pag-overtake ko, hindi ko iniisip na may kasalubong. Humihingi rin siya ng tawad sa mga kaanak ng mga nasawi at sugatang biktima. Humingi na lang po ako ng dispensa na patawarin na lang po nila ako na sa nagawang pagkakasalan. Hindi naman ako talaga disgrasya talaga. Talagang hindi ko naman kagustuhan. Maharap ang driver sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries and damage to properties. Samantala, Maris, ipapakita ko lamang sa mga oras na ito ay nandito pa rin yung bus na nasangkot sa aksidente. At tulad ng nakikita nyo, napakalaki ng pinsala, no? Hindi lamang dun sa windshield at bumaba po talaga ito dito sa kalsada at dumiretso dito sa bubong nitong tindahan na nandito sa gilid ng kalsada. Buti na lamang ay nakasarado yung tindahan at walang mga tao nung nangyari yung aksidente. Sa kabilang bahagi naman po nitong kalsada, makikita nyo naman yung jeep na nakatagilid pa. Pero yung aksidente po nangyari mismo sa gitna, ginilid lamang po yan ng mga taga-barangay para naman hindi makaapekto sa daloy ng trapiko dito sa lugar. At kitang-kita din napakadaming yupi nung jeep na yan na nasangkot dun sa aksidente. Yan muna yung latest mula rito sa Dinalupihan sa Bataan. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.